Galing din ako sa ganito. Ay, sorry. Galing ako sa ganito. Kaya pinalma ko lang sa sarili. Kasi pinag-edit ako na rin kasi live yan eh. Live content. Ganyan pa kayo. General blessing naman kita sa misa. Kaya medyo blessing. Pwede, ay, nag-short ka nga, pwede magpasa. Wait. Nakita yung cellphone ko? Ali, Ali, Ali. Ventilasi. Hintayin ko man yung cellphone natin. Yung speaker ba may ano, may Doon ka sana. Sige lang, i-check po natin. Bluetooth muted. I-check natin. Andiyan po si Ayro sa likod. Yung volume lang. Ba't ka na ganito? Yung volume. Tawag ni Father Mamo. Andito po sa dito. Si mother ni Connie. Last time nandito ko kung mother no, yung kay Bro Michael. Okay na, Abi. Sige, simulan natin ang funeral blessing para sa paghahanda ng ating kapatid na si Pauline Micaela para sa paghatid natin sa kanyang muling hangtungan. Bukas ba ang libing po? Opo. Anong oras po? Alas 2 po ang huli. Pero alauna po aalis na dito. Magsitayo tayong lahat.
Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nagkatipon-tipon, pamilya, mga mag-anak, kaibigan, kapitbahayan, para kay Pauline Micaela na napakaagang umalis sa ating mundo. I was shocked nung Richard. I was shocked nung paano na yun na tinawagan ako ni Boss Rodi Mendoza. Tinawagan ako about sa funeral blessing or sabi ko sino anak ni kaibigan nating yung mga Michael. Para bang sabi ko mga bata pa yun, yung nakaraan nandito ako eh. Then di kami nag-usap, may nag-usap after ng misa kasi may tumawag siya ay patayo na yung mga tao kasi mag-start ng misa. So, I was being driven by the friendship we had with Michael. Para bang, pero medyo na curious ako dahil napakabata. Anong cause of death? So ngayon ko nalaman na it is with the high na sugar. Kaya ang buhay natin mga kapatid ay hindi natin kontrol. No? Kaya ang ating pagmamahal sa ating kapatid na si Pauline Micaela ay hindi magtatapos ngayon. Kundi hanggat dumating tayo sa oras na tayo ay magkita-kita doon sa kaharian ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo nandito upang tayo ay manalangin para sa kanyang huling paglalakbay papunta sa kanyang pagpapaglikha. Ating pakiusap sa Diyos ng matayupiman ang kanyang awa at habag at buksan niya ang kanyang kaharian para sa ating kapatid na si Pauline Micaela. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahinlay sa kamatayan, nag-iisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Panginoong Jesucristo at ang ating kapatid na si Pauline Micaela na yumaon. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at pagbabayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maawain at mapagpatawad kailanman. Kami lumuluhog para kay Pauline Micaela na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangpagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasi po tayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko ay maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman man ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata
di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo poon ang aking dalangin, kapagkat matuwid kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, wag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salahin. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas aking nagulika at naalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla. Ako'y lumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa umuhaw. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ng aking pag-asa, kaya naman poon ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala na kung umagay, ipagbubulit tayo ang pag-ibig mo na lubhang dakila. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw, aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tugon. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikalawang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hiniran ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus ba na nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nagbinuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang taba? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat. Magsitayo tayo para sa banal na Ebanghelyo.
ninyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabansa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan po kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon, pag pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayo lahat. Sa pag-iral ng ating buhay dito sa mundo, nung nag-exist tayo, may hanggang sa mga sandali po na ito, mga kapatid, tandaan mo natin na may dalawang malalaking katotohanan na hindi natin pwedeng baliin. Katotohanan na hindi natin pwedeng baliin at hindi natin pwedeng iwasan. Number one, yung kanta kanina nung pambungad na awit natin, hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Nobody and no one na nag-request na isilang tayo. Ni-request ko ba natin? It is freely given to us by God, the gift of life. At hindi rin natin ni-request kung kanino tayong mga magulang mabuo. Tama ho? Hindi ho rin natin na-request sa Diyos kung kailan tayo isinilang, anong taon, anong araw, at lugar. At saang bansa. So, yun ang pag-exist, pag-iral sa buhay natin, ay hindi po natin na-request kung saan binigay sa Diyos. Kaya, kung titingnan natin, yan ang pagnilay-nilayan, that would be enough for us to thank God every day. With the gift of life. We then requested from God. Okay po? Number 2, na katotohanan na hindi natin pwedeng baliin at may iwasan. Life, then death, kamatayan. Nung tayo ay isinilang sa mundong ito, di ko ninais na ako isilang, ngunit salamat dahil may buhay. So, kamatayan, hindi natin alam. Naturally, we all know na mamamatay ang tao through natural death. Katandaan, and along with complication na sa katawan na matanda. So, ang lahat ng... But, meron pang paraan na kailan yan mangyayari. Ako sa totoo lang, prangkahin ko na kayo, every day, pagdating sa pag-iral ko sa mundo, I pray to God na, Lord, hanggang 85. Please. Kasi pag 86 na hanggang 90, 94 hanggang 100, wala na akong interest sa mag-claim yung sinabi ng Malacanang na pag 100 years old na nabigyan ka ng gano'n. Anhin mo na yan kung hindi ka na ma-enjoy. Sabi ko, Lord, hanggang 85 na, please. Yung mamatay ba ako na yung nandoon, naghingalo ako, kilala ko pa sila. Okay? Sabi ko, di ako matatakot pagdating sa gano'n because I am aware of my days. Kaya nga sa kanta yung sa Salmo, till the end of my days, O Lord, I will bless your name. Ibig sabihin, yung kamatayan, kailan, saan, anong dahilan, yung cause of death,
binaril ba or aksidente, hindi rin alam. Alam niyo yung ating pwede lang makontrol? Yung realidad between life and death. Because we need to decide every day. Control natin kung anong kurso natin kukunin. Tama. Control natin kung ano ang mga bagay na pagdesisyon na natin na ikabubuti sa atin. Kada gising natin everyday po ay kailangan natin mag-decide because we have that control. Magkape ba ako o hindi? Maligo ba ako o hindi? Di ba? So meaning, ang fruitful na period sa buhay is between life and death. So ito ngayon. Yung physical death na pinag-usapan natin dito, si Paul and Micaela ay napakabata pa. 23 pa lang siya, tapos graduating pa. Mother, no? Lahat tayo nasasayangan. Kasi alam natin na mayroon pa siyang hindi lang pangarap sa sarili niya, na ang kanyang kabutihan, ma-enjoy pa ng kanyang kapwa. Ma-enjoy pa sa kanyang pamilya, sa mga tao na nangailangan. But then, katulad ni Job, we are being challenged not to question about this reality of death. Para bang ang ating tingnan na lang, sa maigsik niyang mga taon sa buhay, pinadama ni Paul and Micaela, abot sa kanyang makayanan na mag-share ng kanyang love, ng kanyang kindness, despite of our human frailties, yung kahinaan natin. And that love na meron siya, yung kindness na meron siya, it cannot die. Because those things and virtues belong to God. At ang Diyos ay hindi mamamatay. Amen? Kaya mga kapatid, yung realidad sa buhay between buhay at kamatayan, yun yung period na kung saan sina-challenge po tayong lahat. How to deal life na mag-lead sa atin sa pagiging fruitful and blessed. It's up to us to choose. Bad pa, good pa. Mga kapatid, itong realidad ng ating buhay ay ating ikabit yan ngayon sa realidad ng ating pananampalataya kay Kristo, sa Diyos. Nandito sa pagbasa natin sa Ebanghelyo, sa pangalawang pagbasa, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Nung ako'y nasa Leyte at ako'y nadalaw sa puntod ng aking mga magulang, public cemetery yun. Pero lumang-luma, panahon pa ng mga Kastila, ganyan. Di yung mga design, nakakatakot, horror, gano'n, no? So may nakalagay doon sa may arko. Kami ngayon, ikaw bukas. Parang ayaw ko nang pumasok. Parang ayaw ko nang masindi. Pero hindi pala, nire-remind ako. Ikaw din, ako din, hihiga din dyan. So mga kapatid, we have to be fruitful. Naniniwala ako sa maiksi, bata niyang edad, bilang anak, bilang pinsan, bilang classmate, bilang barkada, bilang kapitbahay, na si Paul and Micaela was the living instrument of God's presence sa kanyang pamilya. It cannot die. Kaya sabi ni Kristo, aakyat ako, mauna ako sa langit. Bakit? Ang gusto ko, paghandaan ko kayo ng inyong posisyon, lugar doon. Dahil ang nais ko, kung saan ako, nandoon kayo, kung saan kayo, naroon din ako. Because walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig. Sabi dito, matindi eh. Sinasabi ng Ebanghelyo. Sinanatay pa ng ating second reading. Kahit mga anghel, kahit ang kamatayan, kaubaran, gutom, tabak, paninira, and everything, walang makapag-iwalay sa atin. Alumang nilalang yan sa Ikantadya, walang makapag-iwalay sa atin. Sa langit, sa lupa, sa ilan ng lupa, makita din makita, nothing and nobody can separate us from the love of God. Yan ang panghawakan natin. So yun ang pinagdiinan ng Ebanghelyo, that Jesus Christ himself wants us to unite ourselves with Him
So naniniwala ho tayo na pagkatapos natin sa buhay na ito, sa huli nating paglalakbay, katulad ni Micaela ngayon, na ating pabaunan ng ating pag-ibig, hindi lang sa gabi na ito at bukas sa paglilibing, kundi forever natin panghawakan ang kanyang pag-ibig at pagmamahal natin sa kanya, because we believe that after this life, there is this eternal life, and that was proven by Christ through His glorious resurrection. Yung muling yung pagkabuhay. Yung pagpapakita niyang nabuhay, sa natalo niyang kamatayan, yun na yung 100% na revelation. Na katulad ko, bubuhayin kayo sa wakas because I want to be with you forever. At doon tayo pupunta lahat. Kaya mga kapatid, lalo na sa nanay, kung ako ngang pare, kami mga pare, isipin nyo, abnormal na kami pagdating sa emotion. Pagdating sa isang parokya, kasi naimbitahan kami magmisa sa piyesta, sigaw-sigaw ang pare, o kain-kain, hag-hag, pagkatapos, biba, biba. Pagkatapos, takbo ang pare, pupunta sa kasal, tuwa. Tapos takbo na naman ang pare, funeral blessing o funeral mass, lungkot. Kaya buong araw, lahat ng klaseng emotion talaga namin. Para ba kaming waiter sa bar? Tawagin ka ng lamisa na uminom ng Johnny Walker, inom ka ng respeto, tagay. Tawagin ka ng lamisa, uminom ng gin. Buong gabi, ikaw yung pinakalasing sa lahat. So it's really hard. Kung mahirap sa akin ang mag-deal ng emotion every time, depende sa misa, sa intention ng misa, and so much with the mother. Kaya sa kanta mula sa yung hindi kita malilimutan, yun yung pangako ng Diyos sa tao. Hindi natin pangako sa kapwa-tao. Pangako yan ng Diyos sa atin. Sa sinabi niya, sa sulat sa aklat ni Propeta Isaiah, sabi niya, malimutan pa ng ina ninyo ang kayong mga anak kaysa sa akin. Dahil bago pa man kayo isinilang, kilala ko na kayo dahil galing tayo sa mind of God. At ang pangalan ninyo ay nakasulat sa aking mga palad, naka-okay. Kaya, di ko kayo malilimutan. That is the reason why we are here. Because we believe that God did not forsake us. Di tayo nilayasan ng Diyos. Kundi sa huling paglalakbay ng ating kapatid, hindi niya limot yung anak niya. Naglalakbay na patungo sa Kanya. And that we humbly appeal. Tayo ngayon ang tatayo, naaapila, na ihingi ng tawad yung mga kanyang nagawa na hindi niya nahingi ng tawad. Hindi ba nakabawi? Tandaan mo natin, we have two kinds of sins na meron sa simbahan, mortal at venial. Yung venial magagaan. Hihingi natin ng tawad. Kasi sinabi ng kasulatan na ang panalangin ng paray ay hindi na kailanman pakinggan. Sino ngayon ang kaninong panalangin ngayon ang pakinggan? Sa ating buhay. Kung dito sa Pilipinas, may Supreme Court tayo at kahit may finality na ang kaso sa Regional Trial Court, di ba may Court of Appeal pa? The same. If the justice of the world is seen to us imperfect, then the justice of God is so perfect. Kung dito sa imperfect justice natin sa lupa, kaya pa natin mag-appeal kahit may finality na ang kaso, and so much with God. Kaya sinabi niya kay Sister Faustina, di ba? Nung nagpakita siya, yung 3 o'clock, and at the hour of death, I will not be a judge for them, but a merciful Savior. Sobrang touching yan. Sa oras ng inyong kamatayan, aharap kayo sa akin, hindi ako harap sa inyo bilang hukom, ngunit isang maawain tagapagligtas. See that? How great is that love? That's why we are here. Lord, patawarin yung mga hindi niya nahingi ng tawas. Dahil ipanalangin natin ang pamilya mismo. Si Mother
Di maiwasan Mother, no, na ano po, na maalala natin si Brother Michael. He was my friend, no? Tapos, ngayon, anak naman, imagine yung burden sa puso ng ina. Di mo ma-imagine na parang walang word na kayang mag-lessen ng kanyang pain. Kaya, tayong mga anak ng Diyos community, anong ang ating role pagkatapos nito? Alalayan siya, i-monitor siya. Kung tatawag sa inyo, makipag-usap, bigyan ng oras para maibsan man lang ang damdamin. Kasi alam niyo yung ang pinaka consummation ko na namatay ang nanay ko. Pagka ganito maraming tao, di mo pa feel. Ma-feel mong sakit, pero para bang maraming ma-divert ang isip mo, maraming kakausap. Ano ang pinakamasakit? Yung pagkatapos ng libing, magsialisa na lahat. Tagos sa iyong kaluluwa yung para bang emptiness na something, di ko kaya na, parang gano'n na, pati mga kuliglig parang nakikiayon sa kalungkutan. So the family, the relatives, ay hindi dapat iwanan. Lalo na kung nasa kabigatan talaga. Aside pa na continue natin ipanalangin ang ating kapatid si Pauline Micaela at si Michael, alalayan natin yung naiwan. Ito yung pinaka-down moment sa family. Down, so we need to help them na aangat sila, tatayo sila, and that is our moral Christian responsibility. Yung mga malapit dito, okay? Kaya Mother, I understand your pain. I understand your pain. I am with you, with your whole family and relatives and friends sa kalungkutan ito. Pauline Micaela, di man matagal ang iyong pag-iral sa mundo. You are the image of God because God created us in His image and likeness. Thank you so much for that short years with us in this world. The beauty of our Catholic faith. Anong di masasayang? Bakit ho? Kung sa ating pag-apila, nabuksan ng Diyos ang kanyang pintuan sa kaharian at mamuhay si Pauline Micaela sa loob ng langit. Anong tawag doon? Santo na. Yung mga santong canonical declared ng simbahan, bilangan sa daliri yan. Doon, di mo mabilang bilang ang mga santong hindi kilala natin. So if we have that member of the family na holy na, nasa loob na. Kasi wala namang impaktong papasukin doon sa sa langit. So lahat holy yun. Santo na. Siya naman ang manalangin sa atin dito. Kung maintindihan lang natin ang ating Catholic faith. Anong trabaho ng santo? Bukod sa mag-praise forever siya doon sa trono ng Diyos. Kukunin niya ang panalangin, makipag-apila sa Diyos. Tingnan mo yung nanay ko, Lord, kailangan niya ng strength. Siya naman ang magdasal. Makiusap para sa atin. Para bang ikot lang. So mga kapatid, bukas, with full respect and love, ihatid natin si Pauline Micaela sa kanyang huling hantungan ng kanyang katawang lupa. Nanatiling buhay ang pag-asa, ang pananampalataya at pag-ibig natin sa kanya. Hanggang tayong lahat ay magkita-kita doon sa paraiso. Kaawaan tayo ng Diyos at patawarin, tanggapin at pagbuksan ng langit ang ating kapatid si Pauline Micaela. Magsipayo tayo lahat. Mga kapatid, halina't manalangin ang buong pananalig sa Diyos Amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Tayong lahat, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan.
Noong bininyagan ng ating kapatid na si Pauline Micaela, sa kanya ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kaming iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga pamilya na nagdadalamhati kasama ang mga kamag-anak at kaibigan, lahat ng nalulumbay at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay ay magkakasama-sama nawa sa langit na totoo nating tahanan. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkautangan ng loob. Idalangin natin sila sa buong may kapal. Ang makapangyarihan kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalinga, ipagkaloob mo ang sa lahat ang ipagkaisa kay Kristo ang muling pagkabuhay sa piling mo kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, punong-puno ng panampalataya at pag-asa sa pag-ibig at habag-alawa ng Diyos. Manalangin tayo sa panalangin na siya mismo nagturo sa atin. Tayong lahat. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mabasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mga kapatid, atin ngayong gawaran ng huling paghahabilin at pamamaalam ang ating kapatid na si Pauline Micaela. Bago natin siya yatin sa huling hantungan, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban ang Kanyang pagpanaw, at umasa tayong magkikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, wala ng kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Amen.
Sunod natin ang inyong pagbabasbas sa ating kapatid, pamilya, kamag-anakan, kaibigan. Sabay ang ating ipagpapahayag ng ating panalangin, pagmamahal, sa Kanya. Alalayan sa
Kan, ano yung mga... Magbalbas-bas ako. Natatakpan. Wait lang siya lang. Gawa ng ano, cellphone ko. Ito, cellphone ko. Ito. Nasa kilikili. Ito, kilikili. Kung kabila. Kasi tayo tayo. Mga anghel, mga banal, tarang nasa kalangitan, halika kayo at samahan ang giliw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo ang mag-aagay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailan may pagkamiti ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng buong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabilin namin sa iyo si Pauline Micaela na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po siyang pabayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala na ng kanyang kahinaan. Manatili naman siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Paalam na sa iyo, kapatid, na Pauline Micaela, naming mahal na pumanaw mula sa amin. Mapasapiling kanawa ng buong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso magkikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may nauuna, tayo rin ay magsama-sama upang lagi tayong lumikaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Sumainyo ang Panginoon, pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang aking huli, ang aking pong pagkikisa sa napakabigat na pinapasan kayo ng buong pamilya, lalo na sa ina, sa kapag-dalagan, kaibigan. Bukas, paghatid natin sa kanya, sa huling hantungan niya, huwag natin kalimutan na kailangan niya ang patuloy-tuloy nating panalangin sa kanyang tuloy-tuloy na paglalakbay. Amen? Life must go on. Hanggat pagkarating tayo lahat doon. Tayong lahat. Kasi yan ang pangarap ng Diyos sa atin. Amen po ba? Maraming salamat sa inyong panyaya sa akin. This family is indeed, kami lagi nandito ni Boss Roddy. Pero this family is indeed part of my existence, part of my ministry. Simula pa kay Bro Michael, kita-kita na silang dalawang mag-amaron. Okay? Kaya laging tayo magpatibay sa panampalataya, tayo naiiwan. Gawin natin silang inspirasyon at pagsisikap na makasama natin sila doon sa buhay sa kabila. Amen?
Maraming salamat din kay sa pag-inform kay Boss Rodi kahapon, kay City Chairman na nag-drive ng sasakyan ko dito at makarating. Maraming salamat sa inyo. Nandito ko ngayon. Thank you. Hayaan mo si Mother na umiyak kasi parang lumabas lahat ng bigat. Hayaan lang. It's a very important din na ano niya. Sige po. Ako po ay uuwi kagad kasi may first mass pa bukas. Huwag na kung mag-mind. Kasi bago ko bumaba dito, talagang di ako nagpalugi, kumain na ako.